Oh, good to see you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Yorme. Oh, good to see you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Ito! Panalo! Okay lang po. Mas maganda yung sitwasyon namin ngayon dahil na malinis na, hindi katulad dati na sobrang daming basura. Ngayon sobrang ganda ng paseo ngayon. Nasa puso ni Mayor yun, diba? Ang pagtulong sa mahirap at yung layunin na magkaroon ng bahay ang mahirap. Kasi naranasan na maging mahirap yun, kaya bilib talaga ako sa kanila libre. Ba't tigas ulo? Totoo lang, kasi tigas ulo nila, tsaka sinisiraan pa nila si Mayor. Diba? Ano pa sinasabi? Nandiyan na nga sila, binigyan na nga sila ng pabangan, samantala kami nga nandito, nandun kami kay Mayor sinusupport. Hindi ba nila naisip? Sino ba may nagpagawa niya, di ba si Mayor? Tapos sinisiraan pa nila nagpa-vlog ba? Si Mayor, ganito naman ang dami nasabi nila. Ang sarap na ng buhay nila, oh. Ayun lang, disentering bahay. Disentering bahay. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Yes, yes. Di ba po? Yes po. Hi, Mayor! Hi, Mayor! Ang dami po talaga mahirap dito sa Basico na nangangarap na magkaroon ng pabahay. First time in history nagkaroon ng ganong klaseng project. Oo, maraming project sa Basico tulad ng pabahay, bawal kanina, pero naiiba yung kanya. Mayor pa lang siya, nagawa niya ng ganyan. Lalo pa pag naging presidente siya, di ba? Isko Moreno, siya ang presidente ko. Gusto ko siyang iboto kasi nakita ko sa kanya yung mas nagsige na para makaroon ng mga tao sa kahirapan. O sa go-go lang po kayo. Nabilit ako ulit sa ano yung pamantayan ni Mayor. God first. Mahirap ang squatter. Hindi mo alam kung pagbalik mo yung bahay mo, nakatirik pa dahil yung lupa, hindi iyo. Nung ako, nabigyan ng pagkakataon, inuna ko tao. Dahil sabi ng nanay ko, aso nga, naghahanap ng masisiluhan. Kapag umuulan, tao pa kaya? Yes, so maraming salamat kung pinaganda mo yung proseso. Pinasaya mo po kami. Bakit kayo pinasaya ni Mayor? Siyempre pag naganda na talaga yung proseso. Isko Moreno, siya ang presidente ko. Laban natin to. Dahil for the first time ulit, after 60 years, ngayon lang may tatakbong presidente katulad ng anak ninyo. Nakikita niyo yung tulukin? Libagi, paniling bata? O ganyan din ako dati. Hey, wala naman kami pinagkaya eh. Kaya ang katagumpayan ko, katagumpayan din ng mga anak ninyo. Dahil pag nangyari sa akin, pwede na rin mangyari sa mga anak ninyo. Pwede? Kayo mga barangay chairman, pag kayo naligaw pa ng landas, hihilingin ko sa mga nasasakupan ninyo, ulo nyo naman. Tanungin ninyo, nasaan sila ng pandemya? Please, panatag ako. Ngayon, magsasalita ako. Huwag na huwag ninyong pagkakatiwalaan. Yung mga biglang lumalabas, hindi naman taga Maynila. Kung gusto nyo matuloy ang mga yan, huwag na huwag kayo nagpapaliwala kay Marites. Diyos ko, alalan ngayon mga kababayan. May mga politikong hindi natin nakita panahon ng pandemya, biglang lumalabas ngayon. Naku, Diyos ko, at nagdagaling-galingan. Ako'y paalala lang ha. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, ito naman ha, mga batang Maynila, huwag nyo nang ibibigay sa mga luma. Ako po, Diyos ko Santo. Huwag nyo sayangin. Yung naramdaman ng anak ko, na nakita ang mundo magaganda, kaya ginawa ko magandang Manila Zoo, na matikman din ng mga anak ninyo, yung natikman ng mga anak ko. Yung natikman ko, nakahirapan nung araw, huwag matikman ng mga anak ninyo. Yung natikman kong serbisyo ng pampublikong ospital, huwag nyo nang matikman. Matikman ninyo, yung natikman namin nung may pera na kami. Matikman din ng ordinaryong tao. Yan ang pangarap ko sa bawat isa sa inyo. May gobyerno, nagtatrabaho gobyerno. Ang kulang na lang yung utaw. Yung kusang disiplina, malasakitan sa isa't isa, pag-uunawaan sa isa't isa, pagmamalasakit sa mga bagay na ginagawa ng pamahalaan dahil sa kapakinabangan ng tao. Kaya ito yung naalay namin sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwan. Tuloy lang. Wait. Gusto niya tuloy-tuloy lang? Oh, huwag na kayo babalik sa patras. Subukan na natin mga yun eh. Diba? O, yun lang ang payo ko. Payo ko lang yan bilang ama ninyo sa Luzon. Kasi kilala ko po yung mga yan. Kilala ko po yung mga yan. Wala pong magandang intention yan para maglingkod sa inyo. The mere fact na hindi natin sila nakita nung kasagsagan ng kampanya, wala silang mabuting intensyon para sa atin. Ang intensyon lang nila para sa pamilya nila at politika nila. Yun ang maliwanag na intensyon. At pag na tayo bumalik sa bulok, bumabangon na tayo unti-unti. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng maganap na ikabubuti ng mga salin natin.
Ayaw nyo? Oh, tanggitan ninyo si Marites. Kasi si Marites ang nagdadala ng COVID. Oh. Kasi laway na, talsik na talsik. Oh. Kaya ingat lang tayo, ingat. This is our city. It belongs to the people of Manila. It belongs to you. Lahat ng pinangako ko na 10 taon naganap, 2 taon lamang. Sa atin ito. Sa mga batang Maynila ito. Hindi ito para sa mga dayo. At dumarating lang dito paghalalan. Ito, ang syudad natin, syudad ng mga anak natin. Syudad ng saling lahi natin. Ugat ng pinagmulan natin. Kaya, mag-ingat kayo. Mahirap ang buhay. Kasi itatawid namin kayo. May awa ang Diyos, makakaraos tayo. I love you. Hindi ko kayo iwan.